beloved Boss Mike Cervera. Naku! Attorney Claire Castro, bumwelta kay Buday na pulbos! Pasok! Sabi ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa bang mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? So, sige. Mahina daw eh. Tuloy. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, Oh. yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabi ng report. Kapag personal siya, at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple. Na kailangan ko pa i-explain. Kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli Nang? sa pagmumura o Correct. pang-iinsulto. Correct. Simple lang naman po. Oh. Bakasyon o trabaho. Ah. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Binanggit niya yun. Not on a holiday. Tama. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, Correct. may official functions. Ayon na rin sa RA 6713. Nako, binasahan Public ko na. office is a public trust. Sabi ko So sa'yo, dapat ipalam ano ang naging magandang resulta Tama. sa pagtatrabaho. Tama. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Walang natrabaho, hindi lang ho yan. Oo. Luma na ito nung nakaraang pa, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, totoo po yun. Oo, si Buday po, mga kababayan, kapag po ito ay umaalis, wala naman hong tinatrabaho. Kahit pa sabihin niya na trabaho daw, yung pinunta nito. Si Pangulong Bongbong Marcos, tandaan ninyo, kapag kayan lumabas ng bansa, may dala-dalang magandang balita. Etong si Buday nyo, pinipilit yung katwiran na baluktot. Oo, yung utak nito, mga kababayan, kulang na lang hinango sa inidoro. Bakit po, mga kababayan ko? Tignan nyo, si Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila, oo, bakit si Pangulong Bongbong Marcos hindi nyo kini-question kapag ka umaalis. Bobo talaga, mga kababayan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos may report, may magandang resulta. Una, sino yon? Si Mary Jane Velosa. Di po ba? Yan po, mga kababayan, nilakad ni Pangulo, maganda resulta. Eto pa, si Tebes, pumunta si Pangulo. Ano nangyari? Naiuwi si Tebes. Di po ba? Naalala nyo po ba yung mga yan? Pumunta ng Japan, pinalakas ang turismo. Kita nyo, mga kababayan ko, yan po yung mga halimbawa na ang ginagawa ng Pangulo, makabuluhan. Hindi po tulad niyan. Anong ginawa? Puro paninira lang. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinalakas ang turismo sa Japan. Eto namang si Buday ninyo, siniraan ang turismo sa Pilipinas. Tama po, mga kababayan ko. Yan o ang kaibahan. Eto pa, Attorney Claire Castro, birahin mo! Scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nandidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Ano? No! Walang plano. Mga kakri, ito na sinasabi ko sa inyo eh. Wala talaga tong kaalam-alam eh. Bobo nga, attorney! Alam niyo, gusto ko mag-reaction to si attorney. Bobo nga! Walang kaalam-alam. Walang alam. Hindi walang kaalam-alam. Wala siyang alam. Tuloy. Sa may record ko, mga kakri, wait lang ha. Wait. Ayan na. Papakitaan ka ng resibo, Sarah. Buday, pakinggan mo resibo ni attorney ha. Huhukayin pa niya sa dami ng nagagawa ni Pangulo, huhukayin niya pa sa pinakailalim
yung kanyang resibo para itapal sa malapad mong pagmumuka. Eto na, oh. Lang ha, tingnan natin. Wait lang. Oh, wait lang, mga kababayan, ha. Hinahanap lang ho Sana ni attorney. Wait lang. Sana dala ko. Wait lang. Dala mo yan. Okay. Yun na. Sabi walang plano ha. Wala Naninira daw. talaga. Ito naninira talaga ito eh. Okay. Naninira. As of, banggitin ko na ito mga kaklira. As of Sige. June 26, 2025, Ano? Israel time, 21:00H. Ito po yung natalakay na rin natin nung isang araw. Kaya lang, di natin to maayos-ayos ng pagpapaliwanag gawa ng nasa malayong lugar tayo. Ito po yun eh. Yung po sinasabi niya, mga kababayan, na wala man lang daw plano ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan nating naiipit ng digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel. So ngayon mga kababayan, una ko na ngang sinabi na ang Pangulo mismo ang nagbigay na ng direktiba na una na, bago pa siya magsalita, ni itong si Buday patungkol dyan, na wala daw plano, nauna na ang Pangulo na ganito ang gawin ninyo sa mga tao na naiipit diyan sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, Iran at Israel. Di po ba? Ngayon mga kababayan ko, ito na. Nagbigay ng reaksyon. Etong si Attorney Claire, mga kababayan. Nakaw! Grabe. Mapapahiya si Buday dito. Israel time. Okay? Galing to sa galing ng DNW. Sa Israel to. 348 requests for repatriations. 348 lang yung nag-request. 26 repatriated na. Hello? Diba? Saka yung mga nauna na pumunta doon at kinimbidahan ng mga opisyal natin, nadala na dito sa Pilipinas. Nandito na nakauwi na nagpasalamat pa nga. Sabi pa nga ng isa, hindi nyo alam kung anong pakiramdam namin ngayon. Tuwang-tuwa kami dahil nandito na kami sa Pilipinas. Samantalang nung nandoon kami, yung kaba ng mga dibdib namin, hindi namin talaga maipaliwanag. Mga kababayan. Di ba? Tapos, pinasalamatan pa si Pangulong Bongbong Marcos, si Secretary Kakdak, di ba, mga kababayan? Tuloy. Hello? Hello. 55 is scheduled. Yung mga may hello, mga kababayan, bagay sa babae yun, ha? Yung mga banat na, hello. Pero kay Roque, mga kababayan, pambakla, na? Ano ba yun? Bakla. Atalay. Scheduled for repatriation, July. 20 for ticketing. Earliest possible flight, June 29 hanggang July 1. 202 having second thoughts. Meron nga mga actually ready na to fly eh. Bigla nag-back out. Wala siyang alam dun. Walang alam, bobo nga yun. Walang alam, bobo. Bobo si Buday, attorney. Sa totoo lang kung dalawa lang nga kayo, lagi ko sinasabi na patalinuhan. Huwag ng pagandahan. Laban na laban ka naman doon kung kagandahan lang ang usapan. Patalinuhan, mga kababayan. Di ba? Malayong-malayo si Buday. Kung pipili tayo ng vice presidente, kung ngayong panahon, at si Attorney Claire ang tatakbo, kalaban si Buday ninyo. Malamang siya alamang kakain ng alikabok. Si Buday ninyo kay Attorney Claire Castro. Kung dalawa lang silang maglalaban, Naniniwala po ba kayo doon, mga kababayan? Ikaw, Jojo Chavez, chismosa ka Naniniwala ka ba doon? Na kapag silang dalawa lang ang naglaban, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kung pwede lang, magkaroon ng snap election sa pagka-vice presidente. Attorney Claire Castro for Vice President. Buday for Vice President. Sino iboboto ninyo? Sige nga! Sa mga boboto, kay Attorney Claire, press 1. Kay Buday, press 2. Tambak, mga kababayan, ang botohan natin. Attorney Claire Castro, ang boto,
landslide. Oh, eto naman, meron naman bumoto ng 2. Oo, si Cyrus Mix Vlog. Lagi niya, oo, may naawa pang isa. Ha? Kawawa naman ito, may naawa pang isa, si Edgar. Oh, nako! Yan na mga kababayan. Oh, yan, ganyan ka-hate. Oo, etong si Buday ninyo. Mga kababayan, yan, si Sharpshooter. Bumoto pa ng ilan na bumoto? Oh, meron, oh. 3 na. Sama nyo na yung boto ni Arnold Lopez. Grabe. Ha? Tambak ang boto, no? Mga kababayan, sabi ko sa inyo pansin na po ang katangahan at kabobohan ni Buday ninyo, mga kababayan. Oo. Kaya nga yan, sayo-sayo na lang. So, eto na mga kababayan ko. Punta na natin to. Attorney, pasok! 202 having second thoughts. Meron nga mga actually ready na to fly Bigla nag-back out. Kasi nga, gusto pa rin nilang manatili dahil nga daw attorney, yung kanilang trabaho, dahil marami silang mga tinutustusan ng mga kababayan, na mga pamilya nila. Di po ba? Siyempre, ayaw na nilang sapalaran pag-uwi daw ng Pilipinas. Dahil okay naman daw, mga kababayan, ang yung kanilang mga trabaho doon at kinikita. Yan ang problema Di po ba? FRMG. Ano walang audio? Baka yung cellphone mo walang audio, ha? Tuloy. Wala siyang alam dun. May record ka ba, VP Sara, kung sino na-repatriate? Talaga tutuwa ako kay attorney kapag ka ang reaction nito patungkol kay Buday Malupit no? May record ka ba, Sara? Salita ka lang na salita, wala ka na mga pinapakitang ebidensya o data. Kahit man lang sana nagpakita ka ng datos sa mga sinasabi mo, wala! Pakalat ka lang ng pakalat ng mga fake news mo. Di ka na nahiya. Galing pa isang vice-presidenteng nok-nokan daw ng tanga. Sakit na ulo. Sakit talaga. Kahit naman sa atin, masakit na sa ulo si Buday nyo Tanong natin. Alam mo ba kung ilan na na-repatriate? Alam mo ba? Wala nga alam, attorney. Oo, walang alam yan. Sabi ni Ramon Carpos, konti pa lang yung nagla-like. Aba, magli-5,000 na tayo din sige, tuloy. Alam mo ba kung anong tutulong dito ng DMW sa kanang OWA? Hindi niya alam din yun. Wala nga. Sabi ko nga sa iyo, attorney, yan yaan ang naging vice-presidente ng Pilipinas na pinaka-worst. Walang silbi. Mga kababayan? Yan si Sara Duterte talaga. Wala hong silbing, yan yung pinaka-walang silbi na vice-presidente. Samantalang noon, mga kababayan, yung kampo ni Duterte, kung sabihan si Lenny, mga kababayan, lutang Pero mga kababayan, kung may lutang man dito talaga, palutangan ang labanan. Lamang na lamang si Sara Duterte. Ito mga kababayan, kayo alam nyo yan. Kung meron po ba talagang silbi si Sara? Kasi mga kababayan, hanapan nyo siya ng nagawa. Mga kababayan, wala Pero hanapan nyo ng ninakaw niya. Mga kababayan, ilista nyo mga kababayan, baka umabot pa sa kabilang barangay ninyo ang listahan. Ganon karami mga kababayan, di po ba? Umpisan nyo kay Mary Grace Piatos. Tapusin nyo mga kababayan, tapusin nyo sa pinakamaganda kay Marian Rivera. Ganon kahaba yung listahan. Kung sino-sinong pangalan ang mga lalagay sa mga voucher niyan, sa mga dokumento na tumanggap daw ng limpak-limpak na salapi. Yun marami. Di po ba? Yun ang marami, Shiro Kansaki. Nako,
Yun ang marami. Tuloy. Di ba? Di ba? Oh. Ang total repatriated na 1,357. Total repatriated OFWs independents from Israel. Kita nyo? 1,320 OFWs which already includes the 26 who arrived in Manila. Meron nang nauna. Ayun yung mga kababayan siguro, yung lugar nila talagang malapit na malapit sa mga bombahan, ano? Kaya yun nauna nang talagang hindi na nila isinugal yung kanilang mga buhay para lang dyan sa mga trabaho nila. Ano po? Meron pa tayo napanood yung pong mga isang pamilya kasama yung anak na babae nila. At nagpasalamat din kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, maraming salamat sa pagtulong nyo sa amin. Hindi niya yata napanood to siguro si Buday, abala rin ito sa kakapanood, mga kababayan, sa labanan ng mga jowa ng tatay niya. Kaya mga kababayan, itong mga kampo ng mga DDS wala na talagang wala na talagang mai-content na iba kung hindi yung awayan na lang ng mga babae ni Digong. Di ba? Siguro si Buday, dahil mahilig naman sa chismis at fake news yan, dun lang nakatutok. Doon sa awayan ng mga babae ni Digong. On June 24, 2024, and 37 dependents. Pati siguro may anak sinama na. Yun na nga, attorney, meron. Oo. Meron yun. Yung lalaki, yung tatay nakasombrero, yung babae, yung asawa, yung anak. Magkakasama sila, mga kababayan, at naiyak pa nga yung tatay tuloy. The figure excludes the three pa. Hindi pa kasama yung tatlo mula sa Jordan. Yung naglabas ng fake news survey, number 1 daw, si Sara Batugan. Nag-comment. Sino ba ito nag-comment na to? Tuloy. Yung isa mula sa West Bank. Isa mula sa Qatar. And 5 deportees from Israel. Anong naitulong ng gobyerno? Di ba di niya alam? Hindi niya alam. Walang alam yan, attorney. Ang alam niya lang, manira, mamintas, feeling siya maganda, malapad naman ang mukha niya. Di ba, attorney? Kaya nga kumakapal lalo pag mumukha niya Kaya nga pag tinanong niyo si Buday, mga kababayan, tanungin niyo na lang ng chismis. Baka accurate. Pero pag tinanong niyo, mga kababayan, patungkol sa trabaho ng gobyerno, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, gagawa na lang ng issue, gagawa ng sarili na na mga pananaw at opinyon at mga mensahe na hindi niya naman inaalam kung ano yung totoo. Yun! Diba, mga kababayan? Yan yun tuloy. May 215 provided with food packs, hygiene kits. 143 provided financial assistance. Meron pa, mga kababayan, 150,000 pesos ang pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos para itong mga ito ay makapag-umpisa. Kita nyo, hindi lang yon, pagkain, mga medisina, at syempre, mga kababayan, yung mga benepisyo na manggagaling sa gobyerno, binigay din ni Pangulo. Kita nyo, tapos sasabihin ni Buday, wala silang plano na palikasin o tulungan yung mga OFW. Di ba sa Qatar, mga kababayan, yung mga nagsisigaw-sigaw doon ng mga bring him home Duterte? Di ba? Ano nangyari doon? Hindi ba mga nakulong yon? Tinulungan ba ni Buday yon? Hindi naman tinulungan Huli na nung pumunta ron at bumisita. Tanungin nyo kung anong ginawa niya. Nagbigay ba? Wala. Si Pangulong Bongbong Marcos, inabsuelto. Tinulungan para i-absuelto itong mga kababayan nating mga DDS pa to Pero tinulungan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos para maabsuelto. Inang yan. Di ba? Nasaan si Buday? Nando doon, naninira pa rin sa dahig kasama yung mga babae ni Digong.
Diba? Tuloy. 33 accommodated at MWO shelter and 2 rented shelters. Kita nyo? Hindi pinababayaan ng gobyerno ng mga Pilipino. Hindi pwedeng pabayaan yan. Naku, magagalit si Manong. Naku, papabayaan nyo, Pilipino? Naku, sabi ko sa inyo, makakatikim kayo ng ukininayo. Oo! Si Manong Bongbong. Ayaw na ayaw nun. Mapabayaan ang mga Pilipino. Kaya nga maraming nasisibak dyan Dyan sa gabinete. Di po ba? Bakit? Pinapabayaan nyo yung mga Pilipino di ko na. Tokininayo! Uy, nako, pumano kayo! Sabi ni Manong sa Ilocano, kasi Ilocano yun Sabi niya, tokininayo amin, awan silserbiyo, umalis kayo, agtalaw kayo, hang kayo nga kailangan dito. Grabe, no, mga kababayan, si Manong Bongbong nagagalit yun. Baka akala nyo. Tuloy. Hindi tulad na nangyari sa 70 na aresto sa Qatar, wala kayong ginawa. Correct! Naku, attorney! Tama ka! Wala kayong ginawa. Yung mga inaresto ng mga OFW na mga DDS na tatanga-tanga, ayun, pinaghuhuli sila, kinulong. Anong nangyari? Naku, nagdelikado. Bawal pala yun sa Qatar. Aba, sa kaduluduluhan kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala hihingi ng tulong. Tinulungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nangyari? Nakalaya. Nung nakalaya na, mga kababayan, eto na si Buday. Kunyari, concern siya. Pinuntahan, mga kababayan. Ayun. Dinedma na. Wala na. Dinedma na si Buday, mga kababayan, mga kababayan natin sa Qatar. Tuloy. Pangulong Marcos Jr. pa ang kumilos. Correct. Ulit. Stance. 33 accommodated at MWO shelter and 2 rented shelters. Hindi pinababayaan ng gobyerno ng mga Pilipino. Correct. Hindi tulad na nangyari sa 70 na aresto sa Qatar, wala kayong ginawa. Correct. Pangulong Marcos Jr. pa ang kumilos. Correct. Kita niyo, mga kababayan ko. Ibang klase ang Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout sa inyong lahat. Eva, Narita, sa mga bagong dating Ang lakas gumawa nito, samantalang yung 17 na Pilipinos na nasa Qatar na aresto, wala siyang ginawa. Wala. Ay, attorney, wala. Pulos. Ay, wait, awan lata. Busy siya dun busy. Sino? Si Buday ninyo sa Dahig. Kasama yung mga chika babe ni Duterte. Nando doon sila, mga kababayan, na parang mga amuyong na pinagsisigawan ang isang bagay na kapahiyaan ng bansa natin. Ito pong grupo na ito, mga kababayan, wala nang idinulot na mabuti na makita ng ibang bansa na sana mabuti naman, wala, puro kahihiyan. Sabi nga ni Manong Bongbong tokin ang dadagi kita, mangibabain da. Mangibabain dagi kita, tokin na dadagi kita. Sabi ko naman, Manong Bongbong, yung alpotero daw ang pumupondo Talay. Tumahimik. Sa Iran, 8. Tumahimik ko. Kasi nga napahiya, attorney. Tumahimik kasi napahiya. Napahiya tuloy. OFWs will arrive Manila today. Today pa. Baka naka-arrive na. June 27, 2025. Nakarating na yan, attorney. Nakarating na. No oras na ba? Ay, nandiyan si Direk Direk Freddy, kumpare ko yan. Babae mo din ako noon. Kung hindi, dumating si... Ay, yaka. Na! Ay, mga kababayan ko, sa mga nanonood dito, huwag nyo hong kakalimutan na puntahan, dalawin si Direk Freddy Valera. Muntik ko nang maging babae siya. Sa lahat po, di bali na ho na maubos ang subscriber dito. Opo ma-subscribe nyo lang si Direk Freddy Valera. Mga kababayan, nako, mag-i-enjoy kayo dyan. Opo. Nako sino ba naman ang hindi mag-i-enjoy sa baklang yan?
Eto na. Tuloy. Wala siyang alam. Wala nga. Walang alam. Sa mga mabubuti, walang alam. Sa mga kachismisan at kasiraan, alam na alam. Oo, attorney, wala talagang alam yan. Maniwala ka sa akin. Oh. Mamiminta siya kung anong programa ng gobyerno. Oh, yun na nga lang ang trabaho niya, mamintas eh. Bukod sa mamintas, naninira pa, attorney. Oo, naninira pa. Alam nyo, sa totoo lang, buti na lang. Oo, merong channel si Attorney Claire na masasabi niya lahat ng gusto niyang sabihin. Ano? Ha? Kasi mga kababayan yung napapanood nyo na press briefing diyan sa Malacanang, mga kababayan, pigil na pigil yan. Sa totoo lang, pigil na pigil si attorney. Habang pinapanood ko, napipigilan. O, sige, buhos mo na. Hindi niya maibuhos mga kababayan. Yung mga gusto niya sabihin. Kasi syempre, limitado lang yung mga sasabihin niya dyan. Pero eto na, mga kababayan ko. Oh, ano? Ha? Pag nasa channel, eto si Attorney Claire Castro. Naku, mga kababayan. Shara, maghanap ka na ng tataguan. Woo! Grabe. Tuloy. Samantalang sila, Secretary Hans Kakdak, pagod na pagod. Correct. Saka yung mga nasa embahada, pagod na pagod for them. Oo, mga kababayan, totoo yan. Pagod na pagod dahil nga dito sa nangyari na yan, di ba? Certified chismosa kunam. Tuloy. For our own OFWs. Correct. And anyway, ano bang care mo sa OFWs kung hindi mo mahal ang Pilipinas? Tama! Wag kang magkunwari, buday. Oo, na mahal mo kunyari ang mga Pilipino. Tandaan mo, hindi mo mahal ang Pilipinas. Sabi ni Attorney Claire Castro. Wala ka. Di ba? Di ba pinalayas nyo po nga yung mga Pilipino mismo na mga sumusuporta sa tatay mo. Anong nangyari dito? Pinalayas nyo na parang mga asot hayop doon sa Davao, sa harap ng bahay ng tatay mo mismo. Diba? Ganon, matindi mga kababayan. Tuloy. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, tuwa ka talaga ako Attorney Claire, kapag ka ito nagbablog Oo! Iba. Alam niyo, simpleng-simpleng nangaasar mga kababayan Di ba? Ang hirap, puro bintas, pero wala siyang kaalam-alam sa detalye. Wala nga. Hindi mo talaga malalaman ang programa ng Pilipinas, ng gobyerno, kasi di ka nakikinig. Oo nga. Hindi mo rin inaalam, wala ka ng records. Baka yung pagkaka-akwito 19 sa pumatay kay Espinosa Senior, di mo rin alam. Hindi niya rin alam yun, attorney. Walang alam yan. Oo. Walang alam yan. Pero kapag tinanong mo, magandang babae, tulad ni Taylor Swift na crush ni Buday, alam na alam niya. Naka-calendar yung mga concert niyan. Diba? Mga kababayan? Tanungin mo. Naalala mo pa ba yung pinakasalan mong asawa? Kamo! Biruin ninyo mga kababayan, totoo yun, ha? Totoo yung nagsasalita na yun, hindi ho AI. Ito, diba? Ulitin ko. Sa hearing ng Senado, inamin ni, nakalimutan ko yung pangalan to, ni General... Yun na yun, mga kababayan. Eto pa, mga kababayan ko. Alam nyo ang alam lang ni Buday? Alam nyo kung ano lang yung alam niya? Eto lang ho, mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Eto. Buday! Pasok!
Si Emmy Marcos, kung saan man kami magpunta. Dinadala-dala ko siya. Yan. Kasi, ang sabi ko sa kanya, dili ako magbabalik kay tatay. In fairness, ha? Tasha, mas maganda pa yung makeup mo. Oo. Kapag nag-makeup si Buday, mga kababayan, pag pinagtabi nyo, mas maganda pa si Tasha eh. Tuloy. Dahil ang kapatid niya ang nagdala sa dahig. Ano ka ba? Hinila yung kwintas ko. Sorry. Ikaw ang magdala kay tatay sa Pinas, ha? Diba? Kahit ano gagawin ko para sa'yo, hawak mo ko sa leeg. Doon ka nga muna. Wait lang. Di ba? Doon ka Mas muna. maganda pa si Tasha. Diba ako dayog naghatid sa iyan dito? Ah. Dili man, diba? Dili. Dihan igsuhan man di ikaw ang magbalik dito sa Davao. Kaya dala-dala ko siya lagi kahit saan mo kami magpunta. Diba? Sorry. Sorry. Sumo kita sa kapatid ko. Sorry. Saksakin mo ng baba mo! Ay, mga kababayan. Alam mo siya, totoo lang panoorin nyo to. Si Tasha, ang dami talagang mga memes neto na nakakatuwa. Di ba? Yan, dyan, magaling si Buday, ninyo. Di ba? Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.